Magandang umaga sa lahat. Ngayong umaga ay babasahin po natin ang ika-9 na kabanata ng Esther at ang magbabahagi ng salita ay si Pastor Jason. Ngayong araw ay napaka-espesyal po na araw. Dahil dapat sana'y nasa eroplano ako ngayon. Dahil meron po akong kailangan puntahan. At marami pong naihanda para makapasok ako o kaya ay makasakay ng eroplano. At ako ay naghahanda para sa aking paglipad. Pagkatapos ako po ay pumunta sa simbahan. Ngunit nakalimutan ko ang aking bag. Tingin ko ito ang unang pagkakataon na nakalimutan ko ang aking backpack. At ang lahat ng aking kinakailangan para makalipad ay naroon. Ngunit ang aking paglipad ay mamayang tanghali pa. Kaya may panahon pa para kunin ang lahat. Ngunit nakakaaliw na malaman na marami na akong naihanda. Ngunit ngayon ay bigla ko nakalimutan na lahat ng iyon. Ito ay may kaugnayan sa pinag-uusapan po natin ngayon. Dahil ngayong umaga makikita po natin ang kalooban ng Diyos. Madalas ay nakakaligtaan po natin ang tunay na kalooban ng Diyos. Madalas ay hindi po nakikita ang ating mga puso kung ito po ba ay nakatuon sa kalooban ng Diyos. Kaya naman po ito ay isang bagay na magbibigay inspirasyon po sa atin sa kabanatang ito. Una ay verse 1 hanggang 19. Sabi sa verse 1, dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari, ang araw na inaasam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lilipulin ng mga Hudyo, ngunit hindi nila alam na mababaliktad ang pangyayari sapagkat silang lulipulin ng mga Hudyo. Dito ay namatay na po si Haman ng kung ilang buwan na. Ngunit ang kapangyarihan ng oposisyon ay hindi pa po natatapos. Dahil mayroon pa rin pong mga grupo ng mga tao na kumakalaban sa mga Hudyo. Kung kaya naman si Esther nagtanong sa hari, kung maaari ba niyang kanselahin ang naunang kasulatan na naibigay. Ngunit sabi ng hari, hindi ito maaari dahil ito ay naiproklama na. Ngunit maaari silang gumawa ng kumbagay counter-attack. Kumbaga ang mga Hudyo at sila ay nasa level ground.
Kung titingnan po nating mabuti kung mapapangyari nga o kaya ay mangyayari ang laban na ito, ang mga tao ni Haman ay magtatagumpay. Ngunit kalaunan mapapansin po natin na ang mga Hudyo ang higit na naghari. Dahil ang mga tao ni Haman ay puno ng takot. Ngunit dahil si Mordecai ay nasa panig ni Esther o kaya ng mga Hudyo, kung kaya naman nagbago din ang buong sitwasyon. Ating maunawaan sa sitwasyong ito na napaka-importante ang katagumpayan sa espiritual na aspeto. Naway tulungan po tayo ng Panginoon. Sa tuwing lumalaban po tayo, ano po ang ating gagawin? Or kahit ano man ang ating gawin, dapat po nating isipin kung ano ang kalooban ng Diyos. Dahil kung susundin po natin ang kalooban ng Panginoon, ang lahat ay magiging maayos po para sa atin. Verse 2. Nang araw na iyon, nagsama-sabang lahat ng Hudyo sa buong kaharian upang labanan ng sinumang mananakit sa kanila, ngunit wala namang nangahas mang buhat ng kamay sa kanila sapagkat natakot sa kanila ang lahat. Verse 10, hindi nila sinamsam ang ari-arian ng kanilang mga kaaway. Verse 15 at 16 ay nabanggit din po iyon. Kung tutuusin ayon sa kasulatan na naiproklama, maaari po nilang samsamin ang lahat ng kanilang ari-arian, ngunit hindi po nila ito ginawa. Kung tayo po ang nasa sitwasyon ng mga Hudyo, papakialaman po ba natin ang mga ari-ariang iyon? Maaring marami ang magsasabi ng oo. Ngunit pinili ng mga Hudyo na hindi po gawin iyon. Kahit na sila ay mayroong karapatan na gawin po iyon, ngunit di po nila ginawa. Bakit hindi nila kinuha ang mga ari-ariang iyon? Ang pagsamsam ay umaabot ng ilang pagkakataon. At ang pagdala marahil ng mga ari-arian na iyon ay napakabigat. Maaring ilang bilyon o kaya trilyon ng Hong Kong dollars.
Napansin po natin ang mga Hudyo ay napakaklaro sa kanilang nais. Alam nila na sila ay dapat na nakapokus lamang sa kung anong kalooban ng Diyos. At tinanong ng hari si Esther, ito ba ay sapat na para sa iyo? Kung ikaw si Esther, paano ka sasagot sa hari? Si Haman ay namayapa na o kaya ay nahatulan na at maging ang kanyang mga anak ay nahatulan ng kamatayan. Mapapansin din po natin na maging si Esther ay nakapokus lamang sa kung anong kalooban ng Diyos. Alam niya na nandun pa rin ang kapangyarihan ng naunang kasulatan, kaya ginamit niya din ang kanyang kapangyarihan upang matigil ang gawa ng kanilang mga kalaban. Ang dahilan kung bakit na nabitay si Haman ay para malaman ng lahat na nasa kanila na ang kapangyarihan at kung sino mang lalaban sa kanila ay haharap ng malaking problema. Ibig sabihin, nais ni Esther na malipol din ang lahat ng kanilang mga kaaway. At nais niya mabigyang linaw na wala nang sino man ang hahabol pa sa kanila o lalaban sa kanila. Makikita po natin dito na ang lahat ng ginagawa ng mga Hudyo ay ayon sa kalooban ng Diyos. Pagkatapos nabanggit din po ang tungkol sa pista ng Purim, ito po ay isang pista, ang natatanging pista na isinasagawa sa Biblia na hindi po kasama sa kung anumang pista na naitala ni Moses. Ngunit ito pa rin po ay isang pista na kinalulugdan ng Diyos at ayon sa kanyang kalooban. Sa verse 20, mababasa po natin ang isinulat ni Mordecai. Ang mga pangyayaring ito ay sinulat ni Mordecai at sinulatan niyang lahat ng Hudyo malayo man o malapit sa kaharian ni Haring Xerxes. Pinag-utos niya na ipagdiwang taon-taon ang 14 at 15 araw ng 12 buwan. At sa verse 22, magkakaroon ng pagdiriwang, pagbibigay, pamamahagi ng mga regalo dahil binigyan sila ng katagumpayan ng Diyos. Kaya naman ang pagdiriwang na ito ay napakahalaga. Dahil ang kamatayan ng mga Hudyo ay naisulat na, ngunit kalaunan, mismong si Haman ang namatay. Mismong namatay sa kapistahang iyon. Kung kaya naman ang pagdiriwang na ito ay ang hudyat o kaya kumbaga memorya ng katagumpayan na naganap sa mga Hudyo. Verse 27, ipinasyang ipagdiwang ang 2 araw na ito taon-taon, ito ay gagawin nila ng kanilang lahi at ng lahat ng mapapabilang sa kanila. Bawat taong pagdiriwang. Nang matanggap ni Mordecai ang pag-uudyok, kanya din pong pinadala
o kanya pong idineklara ang bagay na ito. Ang talatang ito ay napaka-espesyal. Bibigyan po natin ito ng subtitle. Esther na susi upang mabago tungo sa katagumpayan ang kanilang pagkatalo. Verse 29, upang pagtibayin ang sulat ni Mordecai tungkol sa Purim, sumulat din si Reyna Esther na anak ni Abihail ng liham na naghahatid ng katotohanan at kapayapaan sa 127 lalawigan na sakop ni Haring Xerxes. 31. Ipagdiriwang ng lahat ng Hudyo ang Purim sa takdang panahon tulad ng ipinag-utos ni Mordecai at ni Reyna Esther. Para kay Esther, ang susi para makatanggap ng tunay na katagumpayan ay ang manalangin at mag-ayuno sa harap ng Diyos. Mapapansin po natin sa verse 31, sabi dito, susundin nila ito tulad ng pagsunod nila at ng kanilang mga salinhali sa mga tuntunin sa pag-ayuno at pagdadalamhati. Ito ay para bang nagsasabi na sa panahon na iyon, oo, nagkaroon sila ng katagumpayan, ngunit sa mga susunod na panahenerasyon, magkakaroon din ng iba't iba pang uri ng mga laban. At ang panukala ni Esther ay upang malaman ng lahat na kahit sa gitna ng tila pagkatalo, maaari pa rin po itong magbago. Dito mapapansin po natin ang tunay na puso ni Esther lalo na sa pagsunod ng kalooban ng Diyos. Maaaring para sa tao, mas nais nila ang puro pagdiriwang. Ngunit nakita po natin dito si Esther, ang kanyang panukala kaya tuntunin ay dapat na sa pag-aayuno at pagdadalamhati. Sa verse 29, nabanggit po ang tungkol kay Abihail. Dahil kung tutuusin, madalas na nababangkit na si Esther ay isa pong ulila. Ngunit bandang huli, lalo na sa verse 29, nang siya ay naging isang reyna at kanyang dinala ang lahat tungo sa katagumpayan,
Pagkatapos na banggit na dito na siya ay anak ni Abihail. Kahit na siya ay isa pong alila, naroon na nabanggit o kaya tila nabigyan din karangalan ng kanyang mga magulang. Isang bagay na makikita po natin dito na kung ang isang tao ay susunod sa kalooban ng Diyos, ang buong pamilya ay mapagpapala din. Dito ay nabanggit pong tungkol kay Mordecai. Hindi man nabanggit ang posisyon ni Mordecai, ngunit nabanggit ang kanyang pagiging Hudyo. Hindi nabanggit ang tatay ni Mordecai. Ngunit nabanggit na ang Hudyong si Mordecai. Kaya parang mapapansin po natin dito na sa buong buhay ni Mordecai, siya ay para sa mga Hudyo. At siya ang naging dahilan, isa din sa dahilan kung bakit naligtas sa mga Hudyo. Hindi siya lumuhod kay Haman dahil siya ay isang Hudyo. Siya ang kinatawan ng mga Hudyo na hindi sasamba o kaya luluhod sa anumang mga Diyos-Diyosan. Si Mordecai, ang kanyang isip ay nasa para sa kalooban ng mga Hudyo. Isinasabuhay ni Mordecai kung ano man ang kalooban ng Diyos. Makikita po natin na ang lahat ng ito ay ayon sa kalooban ng Panginoon. Ang lahat ay nangyayari para sa kanyang kadakilaan. Ilang araw na lamang ay atin din pong ipagdiriwang ang Pista ng Purim. Nais ng Diyos na atin din pong matanggap ang pagpapala ng pagbabago mula sa pagkatalo tungo sa katagumpayan. At may mga pagkakataon na masyado po tayong invested sa palabas o kaya sa drama. O kaya ay nakatingin sa paano ang flow ng programa, kung ano ang gagawin, alin ang hindi gagawin. Ngunit ang nais po ng Diyos na atin pong matanggap ay ang pagpapala, lalo na ng pagtanggap, pagpapala ng katagumpayan mula sa pagkatalo. Maaaring may ilan na dumadalo sa atin pong mga special service na iniisip kung ano ang kanilang kakainin pagkatapos. Pagkatapos ay magkakaroon ng magkaibang opinyon. Pagkatapos ay magkakaroon ng problema o kaya laban. Pagtatalo, sorry.
Ngunit ang susing elemento ay para po sa atin, para po tayo'y manalangin at mag-ayuno. Noon, ako po ay nagtuturo kasama ng mga coworker sa Bible School. Aking ituturo ang kabanatang ito o kaya talatang ito, ikaw naman sa talatang ito. Ngunit meron po akong napagtanto na may mga pagkakataon na ang kasama kong coworker ay binabasa lamang ang kanyang notes at hindi na nakinig sa akin dahil pareho kami ng ituturo. Pagkatapos ako ay muling tatayo. Pagkatapos maaaring ang taong iyon ay gagamitin pa ang kanyang cellphone. Madalas tayo po ay nakatingin lamang sa kung anong maituturo natin. Ngunit dapat po nating maituro o kaya'y maunawaan buong konsepto. Madalas tayo po ay masyadong hati pagdating sa paggawa. Hindi po tayo makafocus ng maayos. Ngunit atin pong napagtatanto katulad ng mga Hudyo, sila ay nakapokus lamang sa kalooban ng Diyos. At katulad ni Esther, siya ay nakatuon sa kung anumang kalooban ng Panginoon. Pagkatapos gumawa ng panukala na dapat pong sundin ng lahat ang kalooban ng Panginoon, lalo na sa pagpananalangin at pag-aayuno. Para sa mga Persyano, ang mga panukalang ito ay hindi na sana mababago pa. Kaya naman kung tutuusin, hindi na sana mababago pa kung anuman ang naunang panukala. Makikita po natin na ang lahat ay gumagawa o kaya ay nakatuon sa kung anong kalooban ng Diyos at kung ano man ang nangyayari ayon sa kanyang kalooban. Naway tulungan po tayo ng Panginoon, lalo na sa paggawa natin ng mga desisyon, paggawa ng mga bagay-bagay. Dapat po tayong nakatuon sa kalooban ng Panginoon.
Panginoon, kalooban namin na sumunod sa iyo sa amin pong buong buhay. Panginoon, sa pamamagitan ng kabanatang ito ay ipinapakita mo sa amin kung paano tunay na sumunod sa iyong kalooban.
Ang mga Hudyo ay hindi po nakapokus sa kung anumang kayamanan na kanilang maklilipol mula kay Haman o kaya sa kanilang mga kaaway. Ngayon, gamitin po natin ang perspektibong ito upang siyasatin ang atin pong mga puso. Kung tayo rin po ba ay madalas na maaliw ng mga bagay-bagay sa mundo imbes na sundin ang kalooban ng Diyos. Panginoon, akin pong inaamin na madalas ako ay nawawalan ng focus. Laging nakatingin kung paano maging perpekto at hindi ako umaayon sa iyong direksyon. Laging inuubos ang aking oras sa paggawa ng mga kahit na maliliit na detalye, Panginoon, at madalas akong mapagod sa paggawa nito. Ngunit sa pamamagitan ng kabanatang ito, itinuturo mo sa akin na huwag mawalan sa focus bagkus ay umayon lagi sa iyo. Panginoon, naway baguhin mo ako nang ako'y makapokus lamang sa iyong kalooban at hindi sa mga detalye ng bawat bagay-bagay. Panginoon, patawarin mo ako. Ako ay iyong pinili upang maging levita upang paglingkuran ka. Ngunit sa tuwing ako ay humaharap ng mga problema, ng mahihirap na sitwasyon, nakapokus lamang ako sa paghahanap ng solusyon. Panginoon, naway patawarin mo ako. Tulungan mo ako na laging mag-focus sa iyo. Panginoon, patawarin mo ako na mayroon kang kalooban para sa akin at dapat ko ring loobin na sumunod sa iyo. May mga pagkakataon na gusto kong maghanap o kaya gusto kong magkaroon lamang ng sapat na pagkakataon na panahon, kaya nakatingin lamang sa kung anong nais ko. Ngunit Panginoon, naway tulungan mo kami na laging umayon sa iyo. Dahil kami ay iyong pinili. Ang mga Hudyo ay iyo din pong pinili. Kahit na sila ay nakakalat sa iba't ibang mga bansa, ngunit ikaw lamang ang natatangin nilang focus. Panginoon, kami ay tumutulog po sa iyo ngayong umaga at aming dinedeklara na ikaw lamang ang aming focus. Panginoon, hindi namin kailangan ang kayamanan mula sa iba.
Hindi namin kailangan ng reputasyon, ang dagdag na sahod, ang kung anumang karangalan na makukuha namin sa mundo, bagkus ang nais namin ay ang mag-focus sa iyo. Panginoon, tulungan mo kami na mag-focus lamang sa iyo, umayon sa iyo. Tulungan mo kami, O Diyos, na isuko ang mga bagay na hindi ayon sa iyong kalooban. Mga kapatid, tayo po'y manalangin at sabihin natin sa Panginoon kung ano o kaya atin pong siyasatin kung ano ang sinasabi ng Panginoon para sa atin. Tayo po'y manalangin sa Diyos, sa tinig na tayo ay naririnig, Panginoong Hesus. Panginoon, ang aming kalabisan, ang aming labis na pagnanais, pagnanasa, Panginoon, tanggalin mo ang lahat ng ito. May mga pagkakataon na akala namin kaya namin ang lahat ayon sa aming sariling kakayahan. Ngunit Panginoon, ang nais lamang namin ay Ikaw. Ikaw lamang, O Diyos. Panginoon, kami ay nakatingin sa iyo. Panginoong Yesus, naway punuin mo kami, punuin mo ang iglesyang ito. Wala nang ibang target, ngunit tanging Ikaw lamang, O Diyos. Wala nang ibang layunin, bagkus Ikaw. Ikaw ang aming hari, Ikaw ang aming kasagutan. Panginoon, pinupuri ka namin. Panginoon, Ikaw ang aming Diyos. Sabihin po natin sa Diyos na siya lamang ang ating focus. Panginoon, kami ay nasa iyo lamang. Tayo po ay tumingin sa krus sa atin pong pagpupuri sa Kanya. Atin pong iproklama na tayo ay tao ng Panginoon. Panginoon, amin pong pinoproklama na Ikaw ay nasa amin magpakailanman. Amin pong ibinibigay ang aming buhay sa iyo. Ngunit hindi para lamang sa kayamanan o kaya pagkilala. Ngunit Panginoon, amin pong ipinoproklama ng iyong pag-ibig ay nasa amin, ang iyong kapangyarihan ay nasa amin. Ngayon sa kabanatang ito, makikita po natin ang pag-uusap ni Haring Esther at ni Reynang Esther at ni Haring Xerxes.
Sabi ni Esther, kung mamarapatin po ng hari ay pahintulutan ng mga Hudyo rito sa Susa na ituloy hanggang bukas ang iyong utos at kung maaari ipabitin sa bitayan ng bangkay ng mga anak ni Haman. Ito ay bilang paglaban sa mga taong lumalaban din sa mga Hudyo. Ngayon, nais ko pong imbitahan ang ilang mga kapatiran. Maaring hindi man kayo si Haman, ngunit maaring kayo ay lubog sa utang o kaya ay puno ng pagnanasa o kaya ang iyong sunod na henerasyon o ang iyong ugnayan sa iba ay tila nasa kamay ng kaaway. Ngunit kayo ay aming iniimbitahan dito sa harapan upang maipanalangin at atin pong ideklara ang katagumpayan sa lahat ng ito. Mayroon akong anak at siya ay maikakasal na ilang araw. Ngunit wala pa siya o kaya hindi niya pakilala ang Panginoon. Ngunit ngayon ay aking idinedeklara na aking matatanggap ang katagumpayan para sa aking anak. Atin pong ideklara kung ano ang nais nating isabit o kaya bitayin. Aking pinoproklama na ang aking ugnayan sa iba ay ang lahat ng problema ng mga ugnayang ito ay may sasabit, matitigil. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking dinedeklara na ang kalusugan ko at ang aking pamilya, ng aking asawa, ang amin pong pagkakautang sakit at karamdaman ay mawawala. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, lahat ng mga idolo ng mga Diyos-Diyosan ay mawawala. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, ang lahat ng mga dahilan kung bakit hindi makapunta ang aking anak sa simbahan ay mawawala. Sa ngalan ng Panginoong Yesus, aking pinoproklama na ang aking anak ay hindi lamang nakapokus sa kanyang cellphone. Aking pinoproklama na lahat ng sakit at karamdaman ay mabibitay at mawawala. Sa ngalan ng Panginoong Hesus, aking pinoproklama na sa tingin ko lagi akong tama, lagi akong magaling, ang aking kayabangan ay mawawala. Mga kapatid, hindi lamang po tayo magdedeklara, bagkus ay kailangang gumawa ng aksyon. Atin pong magkakaroon po tayo ng Purim sa Marso.
Atin pong ipanalangin kung sino mang dadalo sa mga gawain po natin sa darating na Purim. Diyos amang nasa langit, amin pong isinusuko sa iyo ang pista ng Purim. Ang nais namin o Diyos ay mag-focus sa iyo. Sa atin pong pagdulog sa Diyos, sa pananalangin, tayo ay magkakaroon ng katagumpayan. Panginoon, naway ang lahat ay makakakilala sa iyo, maniniwala sa iyong kalooban, maniniwala sa iyong kabutihan. Mula sa bawat henerasyon, amin pong idedeklara o kaya amin pong susundin ang panukalang ito ng pagdiriwang ng Purim. Verse 1, dumating ang 13 araw ng 12 buwan ng taon. Ito ang araw ng pagsasagawa ng utos ng hari, ang araw na inaasam-asam ng mga kaaway ng mga Hudyo, sapagkat inaasahan nilang sa araw na ito nila lulupulin ng mga Hudyo, ngunit hindi nila alam na mababaliktad ang pangyayari sapagkat silang lilipulin ng mga Hudyo. Ang kaaway ay hindi tumitigil. Ngunit ngayon nakita po natin ang pagbabago ng sitwasyon dahil ang mga Hudyo na may kapangyarihan na lipulin ng kanilang mga kaaway. Nasa atin po ang katagumpayan. Ngayon, aking pinagpapalang lahat sa ngalan ng Panginoong Jesus. Kayo ay aking pinagpapala, magkakaroon po tayo ng kapangyarihan na maghari. Makikita po natin ang katagumpayan. Makikita po natin
ang katagumpayan ng ating bansa, katagumpayan ng mga Kristiyano. Kayo ay aking pinagpapala. Ang lahat ng takot, ay mawawala dahil naroon ang katagumpayan sa Panginoon. Ito ang ating pong panalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po nagtatapos ang ating pangumaga debosyon. Magandang umaga.